niya. So ilagay niyo muna yung hollow blocks dito. Dapat sentro siya, dapat nasa sentro yung hollow blocks natin dito sa mga plate natin, no. Katapos niyan, dito dapat iset natin to sa 0. Ito 0 siya. Tapos lagay natin dito siya sa hold muna. Yan. Okay. So yung hollow block pala natin i-testing ko ngayon is 6-inch band beam. So yung materialis namin dito is crush rock ginamit namin. So tara, test natin. So ngayon i-on ko na yung switch niya dito. Yan. Start na yung motor. Ngayon malaki pa yung gap niya ngayon dito. Malaki pa, so ilagay ko siya dito sa full advance. Dito, full advance. Yan, full advance. Okay, pag lumapat mo yan dito, pag nakalapat mo yan siya, tapos tingnan natin dito, pag abot na yan ng mga siguro 1,000 yan, ilagay ko na siya sa metered advance para mahina lang yung force ba, hindi siya abrupt. Ito talaga yung tamang plate para pang testing ng hollow blocks, kasi yung iba kasi manipis lang, tapos MS plate pag ginagamit nila, ang tendency yung force na i-release ng machine ma-focus lang dun sa middle ng hollow blocks, kaya maliit lang yung result niya. Hindi katulad dito na buong area talaga ng face ng bricks ng hollow blocks is magre-resist talaga sa force galing sa machine. So yan guys, umabot siya ng 105,000 pounds. So ganyan katigas yung mga bricks namin. Siguro abot to siguro ng mga 140 or 150. Okay. Crack na siya guys, yan. Crack na siya, saka yung dito nag-negative na. So nilagay ko yung mga sa hold, kasi pag automatic naman siya mag-drop yung load niya dito pag pumutok-tok, pero hindi ko na lang siya patutokin para hindi dito messy, kasi sobrang dami ng kalat na kasi. Okay na yan, kasi bumaba na, lagay ko sa hold, tapos i-retract ko na lang. So mag-retract siya. Tapos lagay ko ulit sa hold, tapos off yung motor, tapos ibalik ulit sa retract. Yun, automatic na siya mag-retract. So yung result niya guys is 128,440 pounds. So divide natin siya, kasi yung bago kasi ng ng ASTM, hindi mo siya pwedeng i-direct. Kukunin mo lang yung area, tapos yung pounds natin i-divide natin sa area base sa ating hollow blocks. Hindi pwede, may ibang style yung ASTM, kasi yung hollow blocks natin hindi kasi siya hindi straight. Kumbaga yung face niya sa taas tsaka yung face niya sa bottom magkaiba, so naka-tapered siya. Maliit dito sa taas, palaki dun sa pakapal dun sa baba. So nangyari, kailangan natin ng absorption test. So meron na kaming absorption test before, yun na lang gagamitin ko. Ang area based sa absorption test, yun yung gagamitin ko na divisor sa load natin para makuha natin yung strength nito. So hindi ako nagkamali o hindi ako nakalimutan, nasa mga 50 siguro yung area nito. So yung load na to siguro abot to ng mga 2.5, mga around ganyan.
So yung bricks natin nasa mga 2,000 plus to, 2,400, 500. So yung una na tinesting ko, umabot siya ng 148,000. So kinumpute ko nasa mga 3,000 PSI yung kasama nito, yung 6-inch na band beam. So mag-testing ulit ako ng 8-inch, tsaka ipakita ko sa inyo yung result. So guys, mga kabayan, ito naman yung 8-inch band beam. So nilagay ko na siya, bali nilagay ko na siya sa center sa dalawang plate, taas sa kababa. Same naman yung procedure lahat, so hindi ko na ipakita yung pag-track ko nito. Pakita ko lang yung result niya, kung ilan yung pounds. So yung timbang pala nito nasa mga 16 kg, mahigit 16 kg to. So mabigat. So kung yung mga mason sa atin dyan, kung sila maglatag nito, medyo ano talaga to, mabigat talaga. So yun. So ipakita ko na lang yung result guys. I-off ko na to. Tapos ko na to na test. Pumutok na siya yung sa gilid, nakita nyo. Sumabot siya ng 180, 980. So yung area nito, kung hindi ako nagkamali, nasa mga 55 square inch. So nasa mga to, mga 3,200 plus or 3,300, around like that. So yan, matigas yung kahit itapon to, hindi siya basta-basta mabasag yung hollow blocks namin dito.